Nakaupo si Karen sa gilid ng kama habang hawak ang cellphone ng kanyang longtime boyfriend at live-in partner na si Carlo. Nanginginig ang kanyang hindalaki habang nag-i-scroll sa mga mensahe roon. Bawat linya mula sa babae ni Carlo lalong nagpapabigat sa kanyang dibdib. Miss na kita. Hindi mawala sa isip ko kung ano nangyari sa atin kagabi. Kailan ka ulit pupunta? Miss na kitang katabi sa kama. Walang pangalan ang babae. Numero lang ang nakasave. Pero hindi na kailangan ni Karen na malaman ang pangalan. Sapat na ang mga salitang yon para malaman niyang babae yun ni Carlo. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Parang may nag-aalimpo yung unos sa loob niya. Sandali niyang inisip na baka nagkamali lang siya ng basa. Baka may ibang paliwanag, pero alam niyang hindi ganun yon. May mahinang kaluskos sa likuran niya, kaya siya napalingon. Pumasok si Carlo sa kwarto. May tuwalya pang nakasabit sa leeg mula sa pagligo. Bakit gising ka pa? Kasual na tanong ni Carlo habang pinupunasan ng buhok. Hindi pa napapansin na hawak niyang cellphone nito. Matulog ka na sana. Napalunok si Karen. Sino siya? May nakakamiss pala sa'yo. May ibang babaeng nag-iisip, naghihintay at gusto kang makatabi sa kama. Bakit? Ilang beses na ba? 2? 10 beses? Ilang beses mong pinatikim ng kawalang hiyaan at kataksilan mo para mamiss ka? Tumigil si Carlo sa paglakad. Mabilis lumipat ang tingin nito sa nagliliwanag na screen sa kamay ni Karen. At sa isang kisap mata, nakita ni Karen ang lahat ng kailangan niyang malaman. Walang gulat, walang pagtataka. Malalim ang buntong hininga ni Carlo. Karen, huwag kang magtatangkang magsinungaling. Magmumukha ka lang hangal at walang utak. Nanginginig ang boses niya pero pinilit niyang tingnan ito ng derechahan. Nabasa ko na lahat. Lahat ng kalandian mo. Kung makapaglandian ka, parang wala kang live-in partner at walang anak ka. Live-in partner. Hindi agad nagpakasal si Karen dahil gusto niya munang subukin si Carlo. Gusto niyang bumuo ng pamilya pero takot siya sa commitment na hindi sigurado. Kaya sinubukan muna nilang magsamang dalawa para malaman nila kung paano sila sa loob ng iisang bahay. Malaking factor din sa kanya na galing sila ng ate niya sa broken family. Kaya hindi na niya tinitingnan bilang matatag na tali ang marriage sa 2 taong nagmamahalan. Dahil kahit kasal na, pwede pa rin mabuwag, pwede pa rin masira. May balak naman siyang magpakasal, kasama sa plano ni Karen, pero gusto niya munang makilala ang mapapangasawa sa hirap at ginhawa. At ngayon, mas lalo siyang naniniwala na tama ang desisyon niya na hindi muna magpakasal. Hindi ko na sana sasabihin. Sinubukan pang magpalusot ni Carlo. Wala namang ibig sabihin yan. Bahagya siyang natawa. Walang ibig sabihin? Carlo, may anak tayo. Partner mo ko. Halos mag-asawa na nga ang tingin sa atin. Anong gagawin ko? Sagot ni Carlo at hindi makatingin kay Karen. Alam mo rin naman sa sarili mo na matagal nang hindi maayos ang lahat sa atin. Palagi na rin naman tayong nag-aaway. Nakakasawa na. Nag-aaway tayo palagi dahil hindi ka gumawa ng tamang desisyon para sa pamilya natin, Carlo. Kaya ganun na lang? Humanap ka na lang ng ibang makakausap habang ako nandito lang. Nag-aabang na baka maayos pa tayo. Karen, hindi ko sinasadya. Nangyari na lang. Walang kwentang dahilan ito. Yun na lang. Walang paghingi ng tawad. Wala man lang pagsisisi. Parang baliwala lang na nadurog ang puso niya sa kanyang mga nalaman. Dahan-dahang tumayo si Karen at inilapag ang cellphone sa tabi ng kama. Parang mainit na bagay yon na ayaw niya nang hawakan. Ayoko na. Hindi ko na kayang makinig pa. Mas matatag na ngayon ang boses niya kahit lumuluha ang mga mata. Isasama ko si Laika. Aalis na kami rito. Magsama kayo ng babae mo. Wala na akong pakialam. Nanlaki ang mga mata nito. Sandali, huwag kang magpadalos-dalos. Saan ka pupunta? Isasama mo pati ang anak natin? Pupunta kami sa ate ko at wala kang karapatang umapela. Ikaw ang sumira ng pagsasama natin. Isa pa, bata pa si Laika kaya sa akin ang custody niya.
Nanginginig ang labi ni Karen habang sinasabi iyon. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko ipagdadamot si Laika sa'yo. Hahayaan ko pa rin na magpakatatay ka sa kanya. Hindi ko ipagkakait yun sa anak ko. Hindi na siya naghintay ng sagot. Parang kusa na lang gumalaw ang mga paa niya. Sa kabilang kwarto, mahimbing ang tulog ni Laika. Tumayo si Karen sa pintuan habang pinupunasan ng kanyang pisngi gamit ang nanginginig na kamay. 5 taon pa lang si Laika. Sobrang bata para maunawaan ang kataksilan ng sarili nitong ama. Sobrang inosente para malaman kung gaano kabilis mabuwag ang isang pamilya. Lumuhod si Karen sa tabi ng kama at hinaplos ang noo ng anak. Bahagyang gumalaw si Laika pero hindi nagising. Pangako, bulong ni Karen. Hindi ko hahayaang may manakit sa'yo, anak. Papayag ako na maging tatay sa'yo si Carlo, pero hanggang doon lang. Pasensya na kung hindi kita mabibigyan ng buong pamilya. Hindi ko kayang magstay sa isang relasyon na puno ng panloloko. Sana mapatawad mo kami ng papa mo dahil hindi namin magawang ilaban ng pamilyang meron tayo. Hindi na lang si Carlo ang iniisip niya. Hindi na lang ang sarili niyang sugatan ng puso. Ilang taon na rin niyang sinikap na gawing masaya at buo ang tahanan nila. Pero ngayon, alam na niya. Minsan, ang pagprotekta ay nangangahulugan ng pag-alis. Kinabukasan, nag-empake na si Karen. Isa para sa kanya, isa para kay Laika. Damit, mahalagang papeles at ang paboritong stuffed toy ni Laika. Bawat zip ng maleta ay parang pagsasara ng kabanatang ayaw niya na sanang wakasan. Nasa sofa si Carlo habang nakasubsob ang ulo sa kamay. Wala masyadong sinabi mula kagabi na para bang kaya nitong burahin ang nangyari sa pamamagitan ng pananahimik. Karen, pag-isipan mo to. Mahina nitong sabi habang isinusuot ni Karen ang sapatos ni Laika. Dito ka muna hanggang makapag-usap tayo ulit. Sorry, nadala lang ako sa mga sinabi mo kahapon. Pero nakapag-isip na ako na ayaw ko pala na mawala kayong dalawa. Pwede pa nating pag-usapan at ayusin to. Wala na tayong pag-uusapan. Alam mo ang trauma ko sa mga manloloko dahil sa mga magulang kong nasira sa mga kabit na mayroon sila dati. Alam mo, pero ginawa mo pa rin. Sagot ni Karen habang maingat na tinatali ang tali ng sapatos ni Laika. Pinili mo ng mga babae. Ngayon, magdadesisyon ako ng makakabuti sa akin at para sa anak ko. Pumikit si Laika, humikab, sabay hila sa manggas ni Karen. Saan po tayo pupunta, Mama? Kinagat ni Karen ang labi niya, pinipigilan ng pag-iyak at pinilit ngumiti. Pupunta tayo sa Tita Jane mo. Doon tayo titira simula ngayon. Nagkatinginan sila ni Laika. Paano po si Papa? Saka, ano pong babae? May ibang babae po si Papa? Hinaplos niya ang mukha nito. Anak, huwag mo nang maraming tanong ha. Hindi mo pa kasi maintindihan. Saka ko na ipapaliwanag sa'yo kapag malaki ka na. Basta doon muna tayo sa Tita Jane mo. Tapos pwede ka namang pumunta rito para makita si Papa mo. O si Papa mo ang pupunta sa atin para makita ka. Walang sinabi si Laika pero halatang nagtataka pa rin ito. Gayunpaman, alam niyang sa pagtagal, maiintindihan din naman yon ng kanyang anak. Tumayo si Karen at binuhat ang mga maleta nila. Saka na lang niya ipapakuha ang mga gamit na siya ang bumili. Pumara si Karen ng taxi, isinakay ang maleta habang mahigpit ang hawak sa kamay ni Laika. Nauna nang sumakay sa loob ang kanyang anak. Karen, saglit lang, habol pa ni Carlo. Kumunot ang noo niya. Ano ba? Tama na. Ayokong magalit at sigawan ka. Ayokong ipakita sa anak natin na hindi tayo maayos. Bitiwan mo ako. Sumama ka na sa babae mo. Bye, Papa! Saad ni Laika sa ama nito pagkasakay ni Karen. Saad ni Laika sa ama nito pagkasakay ni Karen. Mabuti na lang, sanay si Laika na palaging wala ang papa nito. Makamama ang anak niya kaya kahit saan siya magpunta, palagi itong sumasama sa kanya ng walang tanong. Habang umaandar ang taxi, ipinahinga ni Karen ang noo sa bintana. Wala pa siyang konkretong plano, pero isang bagay ang sigurado. Hindi siya mananatili sa lugar kung saan hindi siya pinapahalagahan.
At hindi niya palalakihin si Laika sa tahanan na puno ng kasinungalingan. Pagbaba nila, binayaran ni Karen ang taxi at lumakad sa mas tahimik na kalsada kung saan naroon ang mga luma ng bahay na minana pa nila ng ate niya mula sa mga magulang nila. "Ate, dito muna kami ha?" sabi ni Karen, medyo nanginginig pa ang boses. Sinipat siya ng kanyang ate Jane. "Oo naman, anong nangyari? Nahuli mo na si Carlo? Halika, pumasok na muna kayo at magpahinga. Mamaya ka na sa akin magkwento." "Dito na po ba tayo titira, Mama?" tanong ni Laika. Lumuhod si Karen sa tabi ng anak niya at niyakap ito ng mahigpit. Naamoy niya ang amoy ng strawberry sa shampoo ng anak niya. "Oo, dito kasama ang tita mo." Hindi na nagtanong si Laika kung bakit sila umalis. Baka nararamdaman na rin ito. Masakit pa rin ang dibdib niya. Isang uri ng sakit na hindi mawawala agad. Pero habang pinapanood niyang natutulog ang anak, alam ni Karen na kaya niyang magsimula muli. At mula ngayon, kahit gaano kahirap, ipinangako ni Karen sa sarili niya na poprotektahan niya ang anak gamit ang lahat ng mayroon siya. Kahit pa mag-isa lang siya at hindi na sila maayos ni Carlo sa isa't isa. "Anak, gising na. Kailangan na nating mag-ayos." Paggising ni Karen sa anak kinabukasan. Kumikilos si Laika at dahan-dahang dumilat ang mga mata. Mahinang ungol ang isinagot nito habang nakatingin kay Karen. Mama, umaga na po ba?" Ngumiti si Karen habang hinaplos ang buhok ng anak. "Oo, Laika. Halika na. Kailangan natin kumain at kailangan mo pang mag-prepare bago kita ihatid sa eskwela." Nag-almusal sila ng simple lang. Mainit na pandesal at instant coffee para kay Karen. Gatas at tinapay para kay Laika. Magkatabi silang nakaupo sa maliit na lamesa habang tahimik na pinagmamasdan ni Karen ang anak habang kumakain. "Mama, ikaw po bang susundo sa akin mamaya?" tanong ni Laika habang kumakain. "Hindi anak, magtatrabaho si Mama. Pero pagkatapos ng klase mo, si Ate Jane ang magsusundo sa'yo kasama ang girlfriend niya. Uuwi ako bago maghapunan." Tumango si Laika ng mabagal. Hindi na nagreklamo pero napansin ni Karen ang bahagyang pagyuko ng maliit na balikat nito. Inabot ni Karen ang kamay ni Laika at marahang pinisil. "Gusto kong palaging nasa tabi mo, Laika. Gusto kitang makasama buong araw. Pero kailangan nating magsikap, di ba? Para sa kinabukasan natin. Sa kanid ng money ni Mama para makapag-school ka. Hindi naman pwede na kay Tita Jane mo lang sa Tita Jane mo lang tayo aasa." "Para may pangbili po ng dollhouse si Laika, Mama?" tanong ni Laika at puno ng kuryosidad ang mata. "Oo." Pinilit ni Karen na ngumiti ng mas maliwanag. "Para may dollhouse ka at mabili ko ang mga gusto mo. Para maayos din natin ang mga kwarto natin." Napangiti si Laika at nagliwanag ang mukha. "Tulog ka po, Mama? Gagawin natin kulay pink ka?" "Oo naman, gagawin natin color pink. Kahit ayaw ng Tita Jane mo at pangit daw ang color pink." Pangako ni Karen habang natatawa. Hindi naman kasi babaeng-babae ang kanyang ate. May girlfriend pa nga at ayaw ng mga gamit na sobrang pangbabae. Matapos ihatid si Laika sa school, naglakad si Karen papuntang shopping center. Sales lady siya sa isang department store. Hindi man sobrang gandang trabaho, sapat na para sa pangangailangan nila. Maghapon siya nag-aayos ng mga damit sa istante. Ngumingiti ng magalang sa mga customer at sumasagot sa paulit-ulit na tanong. Tuwing tanghalian, madalas sumasakit na ang paa niya dahil sa pagtayo. Pero hindi niya pinapakita. Habang break niya, mag-isa siyang nauupo sa bangko sa labas ng staff entrance ng mall. "Kumain ka na ba, anak?" tanong niya isang gabi pagka-uwi. "Hindi pa po. Kumain na po si Tita Jane sa yung girlfriend niya. Bumili po sila ng pagkain nila. Sabi ko po, di po muna ako kakain kasi hihintayin po kita." Sagot ni Laika at ipinakitang ginuguhit nito. "Tingnan mo, Mama. Tayo po ito." Ngumiti si Karen habang tinitingnan ang drawing book ng anak niya.
Dalawang stick figure, magkahawak kamay. May maliit na bahay sa tabi. Sa taas, nakasulat ang Mama and Laika. Ang ganda naman. Mahina niyang sabi, bahagyang nawala ang pagod. Salamat anak. Nagluto si Karen habang si Laika naman ay tahimik na nagkulay. Nang handa na ang pagkain, magkasalo silang kumain sa maliit na lamesa ng ginisang gulay at scrambled egg. Mama? Tanong ni Laika habang kumakain. Kailan po tayo magkakaroon ng kotse? Mahinang tumawa si Karen. Baka matagal pa yon, ni hindi nga ako marunong magmaneho anak. Ang papa mo meron kasi magandang trabaho nun, saka marunong magmaneho. Paglaki ko, bibili ako para sa'yo, sabi ni Laika. Kaya dapat ngayon pa lang matuto ka na pong magmaneho, mama. Hinaplos ni Karen ang pisngi ng anak. Ang sweet mo naman, pero hindi na kailangan. Ang importante, mag-aral ka ng mabuti. May mga minana naman ako mula sa lolo at lola mo. Saka pag-aaral at future mo lang ang gusto kong alalahanin. Sapat na yun kay mama. Matapos kumain, naghugas ng pinggan si Karen habang nagpapalit naman ng pajama si Laika. Pagkatapos ng mga gawain, tinulungan niya si Laika na mag-aral. Nakayuko si Karen sa notebook ni Laika at itinuro ang isang simpleng math problem. Ano ang 6 plus 4? Napakunot si Laika at nag-isip. 10! Ang galing! Hinalikan ni Karen ang anak sa ulo. Lalong gumagaling ang anak ko ah. Natawa naman ang kanyang ate Jane. Magagaling talaga ang mga bata ngayon, palibhasa advanced technology ang meron. Kaya kahit bago pumasok, may alam ng mga bata. Samantalang ako, grade 3 na, hindi pa rin marunong magbasa. Kung hindi pa ako binato ng eraser ni Ma'am Melvin, hindi ako matututo. Hindi rin napigilan ni Karen na tumawa. Kasalanan mo rin naman kasi ate Jane. Sobrang tigas ng ulo mo nung bata ka pa. Sakit ka sa ulo ni na mama at papa. Munti ka nagang isako ni papa at itali sa puno para lang tumino. Pagsapit ng oras ng tulog ni Laika, pagod na rin si Karen. Pero nanatili siyang gising ng kaunti pa. Bukas, pareho ulit ang takbo ng araw. Gigising ng maaga, maghahanda ng almusal, ihahatid si Laika, magtatrabaho hanggang gabi. Paulit-ulit, pero ayos lang kay Karen. Pinili na niya yon, kaya paninindigan niya hanggang dulo. At lumipas ang mga taon, naging ganon ang setup nilang mag-ina. Minsan nakikipagbalikan sa kanya si Carlo. Pero nawawalan din siya ng gana. Kapag hindi nag-work at nagsawa sa bagong babae, saka lang siya maiisipang balikan. Kaya hindi siya ginanahan kay Carlo. Sa ngayon, isa siya sa mga nagmamanage ng coffee shop ng kanyang ate Jane. Kaya kahit paano, hawak na ni Karen ang kanyang oras. Masaya pa siya sa kanyang ginagawa. Tumunog ang kampanilya sa may pintuan. Automatikong tumindig si Karen at humarap sa pumasok. Welcome, KJ Sweets and Coffee! Natigilan siya nang makita si Daniel. Nalaman niya na ang pangalan dahil palaging nag-order ng kape sa kanila. Maayos ang pananamit, simpleng itim na jacket at may salamin sa mata. Magandang gabi po. Bati ni Karen sa mahinahong profesional ang tinig. What's your order po? Iced black coffee po ulit? Magandang gabi rin, sagot ni Daniel at bahagyang tumango. Lumapit ito sa counter at tinignan ang chalkboard menu. Naalala mo pala ang gusto kong palaging orderin? Oo naman, suki ka na dito. Sabi ni Karen. Pinipilit itago ang pagkapahiya habang inihahanda ang order. Walang asukal, walang gatas. Tama, napangiti naman si Daniel. Pero hot coffee, dito kasi ako magkakape. Napanguso naman si Karen. May kasi, nag-try akong mag-bake kanina ng cheesecake at sinama namin sa menu. Baka gusto mo? Sige, order ako. Mabilis na sagot ni Daniel at umawang ang bibig. Ikaw ang gumawa ng cheesecake? O-order ako. Pumindot naman siya kaagad. Sige, isasama ko sa order mo. Bahagyang ngumiti si Daniel at tiningnan ang mga pastry na nasa estante. May iba ka pa bang ginawa dito? Yung cookies? Tumango naman si Daniel. Isang box din ng cookies. Bahagyang namula si Karen.
Parang kulang na lang sabihin ni Daniel na bibilhin ito basta gawa niya. Mukhang tama ang kanyang ate Jane na type nga siya ng suki nilang si Daniel. Maayos siyang gumalaw sa likod ng counter, nakataon ng isip sa tunog ng makina at sa init ng tasa sa kamay. Nang iabot niya ang kape, bahagyang nagdikit ang kanilang mga daliri. "Salamat," sabi ni Daniel at may kalmadong tinig. Saglit silang nagkatitigan pero sapat para maramdaman ni Karen ang kakaibang kabog sa dibdib. Naglakad si Daniel papunta sa dati nitong pwesto sa may bintana. Naglabas ng maliit na notebook at laptop. Mukhang sa coffee shop ito magtatrabaho ng araw na yon. Sinabi ni Karen sa sarili na huwag itong titigan pero paminsan-minsan napapasulyap siya rito. At sa tuwing ganoon, may tahimik na kilig na bumabalik. Pero wala siyang panahon para sa ganoong pakiramdam. Parang kasalanan, lalo na at may anak na siya. Pero minsan, may sarili talagang plano ang tadhana para sa bawat tao. Habang nagdadala siya ng cappuccino sa isang mesa, nadulas ang paa niya sa gilid ng balde ng map na naiwan malapit sa counter. Nawalan siya ng balanse. Nalaglag sa kamay niya ang tasa. Pero bago pa yung tuluyang mabitawan, may kamay na biglang humawak sa pulso niya mula sa gilid. "Ingat!" bulong Daniel malapit sa tenga niya. Napasinghap si Karen. Pag-angat niya ng tingin, malapit ang mga mukha nila sa isa't isa. Medyo nakausog ang salamin at bahagyang kunot ang noo. "Ayos ka lang ba?" tanong nito at mataman siyang tiningnan. Natapon man ang kalahating kape sa mesa, buti na lang at walang natamaan. Bahagyang natawa si Karen, pinilit ang sarili na tumindig ng tuwid. "Oo, pasensya na po." Napatingin siya sa kamay ng lalaki na nakahawak pa rin sa braso niya. Marahan itong bumitaw. "Nakita kitang muntik ng madapa. Wala ka bang katulong ngayon? Hindi mo na nailigpit ang mga ginamit mong panlinis." Napangiti si Karen nang hindi inaasahan. "Kaya ko naman, may pinuntahan lang kasi ang kapatid ko sa kang girlfriend niya. Kaya ako lang ang tao rito sa coffee shop ngayon." Nagtagpo ulit ang kanilang mga mata at mas matagal na ng sandaling yon. Tahimik na kumabog ang dibdib ni Karen. "Aayusin ko lang po ito," sabi niya agad, kumilos para kumuha ng pamunas. Pero habang naglilinis, hindi niya maiwasang balikan sa isip ang tinig ng lalaki. Pagsara ng shop, si Daniel na lang ang natirang customer. Nakita ni Karen na nakatayo ito malapit sa pinto. Tila nag-aabang. Bahagyang tumikim si Karen habang pinihit ang karato ng closed. "Nandito ka pa?" "Pauwi na rin ako." Sagot naman agad ni Daniel saka nagtanong. "Gabi na, malayo bang uwi mo? Baka mahirapan kang sumakay." Saglit na tumawa si Karen. 30 minutes lang naman na biyahe. Okay lang. "May kotse ako," alok ni Daniel. "Hatid na kita. Wala namang abala sa akin. Parang ngayon lang kasi kita nakita na hindi kasabay ang ate mo sa pag-uwi." Hinigpitan ni Karen ang hawak sa susi at nag-aalangan kung tatanggapin ang alok na yon. Pero may kung anong kalmadong pakiramdam na naghatid ng presensya ni Daniel. Hindi ito namimilit at mahinahon lang. "Sige," sagot niya sa huli. "Salamat." Sa loob ng kotse, walang tensyon. Tahimik pero komportable. Napansin ni Karen na medyo napapahinga na siya at hindi na naiilang. "Matagal na akong pumupunta sa cafe niyo ng ate mo. Pero ngayon lang tayo nagkakilala ng ganito. Kaya gusto kong sabihin na ako nga pala si Daniel." Napatingin si Karen at bahagyang ngumiti. "Ako naman si Karen." Napangiti din ito. "Palagi kong naririnig ang pangalan mo, kaya alam ko." Pagdating sa street nila, itinuro ni Karen kung saan siya bababa. Bago tanggalin ang seatbelt, sandali siyang tumigil. "Salamat sa paghatid sa akin." Ngumiti si Daniel. "Walang anuman." Pagkababa niya, mahigpit ang hawak niya sa bag. Pagbukas niya ng gate, ramdam niya pa rin nakatingin si Daniel sa kanya. Hindi na siya lumingon hanggang makarating sa pinto. At paglingon niya, wala na ang kotse. "Mama, sinong naghatid sa'yo?" Tanong ng kanyang anak na 16 na ng panahong iyon. Hinalikan niya naman sa pisngi si Laika. "Suki lang sa coffee shop. Nagpresenta na ihatid ako. Same way lang naman. Nandyan na bang tita mo?"
Umiling naman si Laika. Wala pa ma, magpapalipas na raw sila ng gabi sa hotel kasi pagod nang mag-drive si Tita Jane. Habang lumalaki si Laika, pinaparamdam niya rito na hindi lang sila mag-ina. Gusto niyang maramdaman ng kanyang anak na pwede siya nitong maging best friend. Sa paraang yon, mas mababantayan niya at mas magiging open ang kanyang unika iha sa kanya. Maya-maya'y kumain na silang mag-ina. Mag-aaral pa ang kanyang anak, kaya siya na ang nagligpit ng mga pinagkainan nila. Ma, dumaan nga pala si Papa kanina. Tumigil ang kamay ni Karen sa pagpupunas. Huminto sandali ang tibok ng puso niya, pero pinilit niyang panatilihing kalmado ang boses. Si Carlo, binisita ka? Dahan-dahang tumango si Laika. Saka gusto ka raw niyang makausap, ma. Malalim na buntong hininga ni Karen. Hindi na bago sa kanya ang balitang yon. Ilang beses na rin nagparamdam si Carlo noon pero matagal na siyang nagpasya. Wala siyang balak na balikan ang nakaraan. Hindi na kailangan. Sabi ni Karen, wala na kaming dapat pag-usapan. Ano, hiwalay na naman sila ng babae niya? Naman, lumambot ang tono ni Laika, halatang may pakiusap. Baka naman pwedeng bigyan ng chance si Papa. Mahal ka pa naman niya. At sabi niya sa akin, kapag nagkabalikan na kayo, hindi na siya maghahanap ng iba. Ikaw na lang daw at magbabago na siya. Humarap si Karen kay Laika at tinitigan ito ng diretso. Laika, ilang beses na ba natin itong napag-usapan? At ilang beses na bang sinabi yan ng Papa mo? Hindi niya naman ginagawa. Hindi ako kumbinsido na magiging tapat siya sa akin ngayon. Niloko niya na ako noon, kaya ayoko nang magpaloko sa Papa mo. Sana maintindihan mo yun, anak. Iba na kasi ngayon, ma. Giit ni Laika. Nakita ko siya, mukhang seryoso naman. Sabi niya nagbago na siya. Wala na raw siyang babae ngayon. Halos 2 taon na siyang walang babae, mama. Hindi ako naniniwala. Wala man siyang babaeng binabahay ngayon. Malakas ang kutob ko na may mga babae naman siyang kinakama sa labas. Anak, hindi na ako yung Karen na umaasa pa kay Carlo noon. Matagal ko nang natutunang mabuhay nang wala siya. Napakagat ng labi si Laika. Pero ma, sana lang pakinggan mo siya kasi gusto ko sanang kompleto ulit tayo. Parang piniga ang puso ni Karen pero hindi niya ipinakita. Lumapit siya at marahang hinawakan ang balikat ng anak. Laika, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Gusto mo ng kompletong pamilya. Pero hindi sa lahat ng oras ay pwedeng pilitin ng ganon. Hindi sa lahat ng oras nakukuha natin kung ano ang gusto natin. Nangilid ang luha sa mata ni Laika. Ma, pero kung magbabago si Papa? Umiling si Karen ng mariin. Anak, ilang taon ang lumipas. Tuwing may bago siyang babae, naririnig ko pa rin. Hindi lang ikaw ang nasaktan noon, pati ako. Ilang gabi akong umiiyak habang katabi ka. Ilang beses ko siyang binigyan ng chance bago pa ako nagdesisyon na makipaghiwalay sa kanya noon. Sinusumpa ko. Pinaglaban ko talaga ang pagsasama namin ng Papa mo. Pero sa tuwing napapatawad ko siya, palagi niya namang inuulit ang mga maling ginagawa niya sa akin. Hindi mo pa naiintindihan yun noon dahil bata ka pa. Napayuko si Laika. Pero sana... Marahang hinawakan ni Karen ang pisngi ng anak at pinipilit itong mapatingin sa kanya. Anak, mahalaga ka sa akin, pero kailangan mong maintindihan na hindi ko na mahal si Carlo. Hindi ko na siya iniisip na babalik pa. Masaya na ako kung anong meron tayo ngayon. Single ka pa rin, ma. Mahina at halos walang lakas ang boses ni Laika. Hindi ka ba nalulungkot? Bahagyang umiti si Karen. May mga gabi na oo, nalulungkot, pero mas pipiliin ko na yon kaysa masaktan ulit ng Papa mo. Pero ma, nanginig ang boses ni Laika. Ang hirap kasi minsan, makita yung ibang pamilya na buo tapos tayo, parang lagi na lang kulang. Alam ko anak, pero mas mabuting wala siya kaysa nandito siya, tapos inuulit lang ang sakit. Hindi ko naman siya pinipigilan maging tatay sa'yo. Hinahayaan ko siyang makita ka at makasama. Pero pagdating sa akin, malabo na magkabalikan pa kami. Pinunasan ni Laika ang mga mata gamit ang likod ng kamay at halatang inis sa sariling pagluha. Kahit papano, umaasa pa rin ako, ma.
Ngumiti si Karen, malungkot ngunit puno ng pag-unawa. Normal lang yan. Ganyan din ako noon. Nang iniwan kami ng lolo mo, naghangad din ako na sana bumalik siya kay mama. Pero natutunan ko rin na minsan, ang pamilya hindi lang tungkol sa kung sino ang kasama mo sa bahay. Pamilya yon dahil sa pagmamahal, hindi dahil sa forma ng relasyon. Marahan siyang niyakap ni Karen. Hindi na tumutol si Laika. Dahan-dahan siyang yumakap din pabalik. May mga desisyon na matagal nang pinili ni Karen. Hindi para sa sarili lang, kundi para sa kanilang dalawa. At wala na siyang balak balikan ang mga iniwang alaala. Dahil ang kanyang isipan, tumitingin na sa pag-usad ng hinaharap. Hindi na siya manghihinayang sa mga nangyari sa nakaraan dahil wala namang mangyayari kung pagsisisihan niya lamang. Hindi ka pa umuwi? Tanong ni Daniel at pumwesto sa counter. Kanina pa sana, pero nag-aayos lang. Sagot ni Karen habang inilalagay sa shelf ang mga tasa. Ikaw, saan ka galing? Office, late meeting. Simula ng araw na inihatid siya ni Daniel, naging malapit sila sa isa't isa. Mas naglakas loob nitong kausapin at lapitan siya. Hindi rin naman siya nagsusungit dahil komportable siya rito. Hanggang sa ang minsang paghahatid sa kanya, naging araw-araw na. Ate Jane, sa inyo na ako sasabay ni Ate Eliza? Sabi pa ni Karen. Inasar naman siya ng kanyang kapatid. Huwag na, sumabay ka na dyan sa manliligaw mo. Nanlaki ang mga mata ni Karen. Ate, hindi ko siya manliligaw. Asus, manliligaw din yang si Daniel. Naghahanap lang ng tiyempo. Sige na, lumandi ka pa. Napaka-boring ng buhay mo. Alam kong iniintindi mo ang pamangkin ko. Pero, syempre isipin mo rin naman ang sarili mo. Ibang asawa, ibang anak. Darating ang panahon magkakaroon ng sariling buhay ang anak mo. Kaya hayaan mo ang sarili mo na magkaroon ng asawa. Mukha namang mabuting lalaki ang si Daniel. Sa loob ng kotse ni Daniel, habang tinatahak ang basang kalsada, nag-ring ang cellphone ni Daniel. Nasa dashboard ito, kita ni Karen ang pangalan na lumabas. Bahagyang nanikip ang kanyang dibdib nang makita ang pangalan ng isang babae. Nagkunwaring hindi niya pinansin, pero nanlamig ang pakiramdam niya. Sumagot si Daniel at bahagyang nag-ibang boses. Oo, sinabi ko na sa'yo. Ako nang bahala, Mara. Napatingin si Karen, pilit pinapakalma ang sarili. Baka kaibigan lang, baka kapatid. Ipapadala kang bayad. Basta, wag mo kong guluhin. Sabi pa ni Daniel. Mara, tapos na tayo. Hindi ba malinaw yun? Tila nabingi si Karen sa narinig. Pagkababa ng tawag, nagkunwari siyang mukhang walang narinig, pero hindi na rin napigilan ni Karen ang sarili. Sino si Mara? Mahina niyang tanong. Nagkibit balikat si Daniel. Dating asawa. Parang huminto ang paghinga ni Karen. Hindi mo man lang sinabi sa akin na may asawa ka na pala. Nagtagal ng ilang segundo bago sumagot si Daniel. Legally, oo. Matagal na kaming hiwalay. Hindi lang naayos ang annulment. Wala na kaming connection. Hindi ko lang naayos agad. Kaya para sa akin, matagal na akong single. Maayos kami naghiwalay. Wala rin kaming naging anak. Nagiging makulit ng si Mara nitong mga nakaraang araw dahil wala siyang pera. Tumulang luha ni Karen kahit pinipigilan niya. Hindi niya alam kung dahil sa sakit o sa pagkalito sa kanyang nararamdaman. Daniel, alam mo bang ilang taon ko nang ipinangako sa sarili ko na hindi ko nahahayaang masaktan ulit ako? Na hindi ko ipapakita kay Laika ang ganitong klaseng gulo? Napalunok si Daniel. Karen, mahalaga ka sa akin. Matagal na kitang nakikita sa coffee shop, kasama ng kapatid mo o kaya ng anak mo. Pasensya na kung bad timing pero nagpapakita ko ng interes sa'yo dahil gusto kita, Karen. Gusto kitang ligawan. Pero may asawa ka pa rin. Pabulong niyang sagot. Ayokong pumatol sa mga lalaking may sabit pa. Nanatili si Daniel na nakatingin sa kanya at hindi makasagot. Nang tumapat ang kotse sa tapat ng bahay, hindi na siya naghintay pa. Bumaba si Karen agad. Hawak ang bag, nanginginig sa bigat ng nadarama. Sumunod si Daniel sa kanya na agading bumaba. Karen, sorry. Hindi ko agad sinabi sa'yo. Kaso,
Isinara niya ng gate, iniwang nakatayo si Daniel sa labas sa gitna ng ulan. Pagpasok niya sa maliit niyang kwarto, napaupo na lang siya sa kama. Hindi napigilang mapaluha. Hindi niya hahayaang maulit ang parehong pagkakamali. 4 na araw na ang lumipas mula nang huli niyang makita si Daniel. 4 na araw mula nang bumuhos ang ulan, mula noong tumama ang kanyang loob sa katotohanang may asawa pa si Daniel. Akala niya, titigil na si Daniel sa pagte-text. Pero gabi-gabi, may dumarating pa rin na mensahe. Sinusuyo siya nito. Noong una, hindi niya pinapansin. Pero ang katahimikan, hindi rin ibig sabihin ay payapa. Karen! Tawag ni Jane mula sa pintuan. May bisita ka. Yung manliligaw mo? Parang tumigil ang tibok ng puso ni Karen. Umaga at nasa school pa ang kanyang anak. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakatayo roon si Daniel, may hawak na payong. Halos walang pinagbago sa itsura, maliban na lang sa ekspresyon ng mukha nito. Para bang may pag-aalinlangan at may pag-iingat. Hindi ka na pumupunta sa coffee shop. Sabi ni Jane, nandito ka lang sa inyo dahil iniiwasan mo ako. Mahina nitong sabi. Hindi nagpakita ng kahit na anong emosyon si Karen. Sabi ko na sa'yo, huwag ka nang pumunta. Pero hindi ko kayang gawin ang hinihiling mo. Huminga ito ng malalim. Pero hindi ko kayang tapusin to ng ganito. Alam ko na ipinaliwanag ko na sa'yo. Pero please, hayaan mo ako magpaliwanag pa. Hanggang sa maintindihan mo ang sitwasyon ko at nararamdaman ko para sa ating dalawa. Sige, pasok at maupo. Mahina niyang sagot. Pagkatapos nating mag-usap, huwag ka na sanang bumisita pa rito. Bumaha ang sakit sa mga mata ni Daniel. Ilang sandali pa magkaharap silang dalawa sa maliit na bilog na mesa. Bahagyang nanginginig ang mga daliri ni Karen habang hawak ang tasa niya, kaya ibinaba niya na lang iyon. Siya ang unang nagsalita. Sige, simulan mo na. Dahan-dahang tumango si Daniel. Ang kasal namin ni Mara, hindi pagmamahalan. Arranged marriage lang ang nangyari sa aming dalawa. Kumunot ang noo ni Karen ng bahagya. Alam niyang may kaya ang pamilya ni Daniel, pero hindi niya alam na uso pa pala ang arranged marriage. Pero alam niya rin naman na maimpluwensyang ang ni Daniel, kaya siguro hindi na bago sa mga ito. 23 ako nun, patuloy ni Daniel. Magkakilala ang pamilya namin. Para raw sa negosyo. Si Mara hindi niya ako mahal. Hindi ko rin siya mahal at alam namin pareho yon. Tahimik lang si Karen at pinagmamasdan ito. 3 taon kaming nagtagal bago inamin sa isa't isa na pareho kaming hindi masaya. Dagdag ni Daniel at pinaglalaruan ang tasa ng kape. Walang anak, walang tunay na koneksyon. Nag-abroad siya at nakakilala siya ng iba. Naiwan ako rito. Bakit hindi mo pa rin tinapos ang annulment? Tanong ni Karen. Diretsyong tumingin si Daniel sa kanya. Bukod sa matagal, nung una, konsensya. Tapos kalaunan, pinilit kong paniwalain ang sarili ko na wala na ring saysay. Na hindi kami nag-uusap hanggang sa gabing yun na narinig mo. Bigla siyang tumawag, humihingi ng tulong na pinansyal sa akin dahil nakaaway niyang pamilya niya. Bahagyang kinuyom ni Karen ang mga kamay. Dapat noon pa lang sinabi ko na sa'yo. Pag-amin ni Daniel, natakot lang ako na baka bago pa man ako magkaroon ng pagkakataon mawala ka na. Napalunok si Karen. Dapat pinagkatiwalaan mo ako. Alam ko naman yon. Sorry, mali ako. Pumikit si Karen sandali. Sa loob niya, naglalaban ang dalawang tinig. Ang isa, nagsasabing lumayo na lang, isara na lang ulit ang sarili. Ang isa, nagbabaka sakali sa posibilidad na baka pwede sila ni Daniel. Pagdilat niya, mas matatag na ang boses niya. Kailangan ko ng oras. Bahagyang lumuwag ang balikat ni Daniel na para bang malaking bagay na ang sagot na yon. Maghihintay ako. Tumango si Karen saka tumayo. Mabuti pa, umuwi ka na muna. Saktong umalis si Daniel, dumating naman si Laika. Hindi agad ito nagsalita at mariinang tingin sa kanya. Para bang tinraidor sa hindi niya maintindihang dahilan. Ma, sino yon? Tanong ni Laika pagkalapag nito ng gamit. Napalunok si Karen nang maalalang hindi niya pa pala nababanggit sa anak niya yon. Suki natin sa coffee shop.
Kaibigan ko at nanliligaw sa akin. Anak, may problema ba? Hindi agad sumagot si Laika. Nakatingin lang ito sa labas. Tila inaabangan kung babalik ang kotse ni Daniel. Manliligaw mo ma? Gulat na tanong ng kanyang anak. Hindi niya inasahan ang tono ng pananalita ni Laika. Ilang buwan na rin silang nakikita ni Daniel at hindi niya naman masyadong nabanggit sa kanyang anak dahil sa coffee shop naman sila madalas at busy sa school si Laika. Bakit may ibang lalaki ma? Nanginginig ang boses ni Laika. Nakalimutan mo na ba? Gustong makipagbalikan sa'yo ni Papa? Umawang ang bibig ni Karen. Laika, sinagot mo na ba yon? Bakit nakakapag-entertain ka ng ibang lalaki tapos si Papa hindi? Lumapit si Karen, dahan-dahang iniangat ang mga kamay na parang pinapakalma ang anak. Anak, pakinggan mo muna. Matagal na ba yan, ma? Namumuo na ang luha sa mga mata ni Laika. Sabi mo ayaw mo makipagbalikan kay Papa dahil sabi mo kontento ka na tayong dalawa na lang. Akala ko ba tayo lang? Tayo lang dapat. Bakit nagpapaligaw ka sa ibang lalaki, ma? Parang pinisil ang dibdib ni Karen. Hindi ganun, Laika. Hindi ko naman itinatago. Bakit ngayon ko lang nalaman? Bulalas ni Laika na umalingaw-ngaw sa maliit nilang sala at nagpapalimot sa itinuro niyang respeto dito. Alam mo naman na umaasa pa rin ako na babalik sa atin si Papa. Na magiging buong pamilya pa rin tayo. Napapikit si Karen na parang may malamig na tubig na bumuhos sa kanya. Laika, kachat ko si Papa, ma. Sabi ni Laika. Palagi siyang dumadaan dito. Umaasa sa'yo palagi kahit hindi mo pinapansin. Nagkausap pa nga kami nung isang buwan. Sabi niya gusto niya raw bumawi. Gusto niya raw makita tayo. Hindi lang siya nakabisita ngayon kasi abala siya sa trabaho, ma. Napakuyom ng kamao si Karen. Anak, ilang beses ko bang sinabi sa'yo? Na iniwan niya tayo? Na masaya siya? Matao lang din siya. Tayo naman ang umalis at hindi mo binigyan ng chance si Papa. Bumagsak na ang luha ni Laika. Pero matatag pa rin ang pagkakatayo at tila handa pa sa pagkontra sa mga desisyong ginagawa niya ngayon sa sariling buhay. Pwede naman siyang magbago, diba? Pero palagi mong ipinagdadamot ang pagkakataon. Huminga ng malalim si Karen. Laika, hindi mo naiintindihan. Alam mo bang ilang beses ako naghintay sa kanya noon? Ilang gabi akong umiiyak habang yakap ka. Alam mo bang kaya ako nagkakaganito? Kasi takot akong masaktan ulit? Ang problema sa anak ni Karen, gusto lang nitong nasusunod kung ano ang gusto nito. Sariling damdamin lang ang iniintindi at hindi inuunawa ang sa kanya. Si Laika ang klase ng tao na hindi marunong ilagay ang sarili sa kalagayan o maranasan ng iba para maintindihan nito ang pinaglalaban ng mga taong kumukontra dito. Dapat palaging tama si Laika. Yon ang mga bagay na napapansin niya rito. Pero ma, ikaw lang bang nasaktan? Ako rin. Ako rin, ma. Huminga ng malalim si Karen. Halos hindi niya maramdaman ang sariling tuhod. Umupo siya sa sofa, pinilit ang sariling huminahon. Gusto ko lang ng tahimik na buhay para sa'yo, sabi pa ni Karen. Ayokong ulitin yung pagkakamali ko noon. Lumuhod si Laika sa harap niya habang namumugto pa rin ang mga mata. Pero ma, hindi mo naman kailangan maghanap ng bago. Nandyan pa naman si Papa. Hindi mo naman talaga siguro iniisip kung ano mararamdaman ko. Hindi agad nakasagot si Karen. Mabigat ang dibdib niya. Parang walang boses na gustong lumabas mula sa kanyang lalamunan. Hinawakan ni Karen ang mga balikat ng anak niya at marahang pinisil. Mali ka. Ikaw ang inuuna ko palagi. Kahit nung wala si Papa mo, kahit walang Daniel, ikaw ang dahilan kung bakit ako bumabangon araw-araw. Pero bakit mo siya kailangan? Halos pabulong pero puno ng damdamin ang tanong ni Laika. Hindi ba sapat na ako na lang? Napuno ng luha ang mga mata ni Karen na matagal niya nang pinipigilan. Anak, kasi tao lang din ako. Kasi minsan kahit ayaw ko na, nakakaramdam pa rin ako ng lungkot, ng pagod. Gusto ko ring maramdaman na may nagmamahal sa akin. Hindi lang bilang ina, bilang ako. Tahimik si Laika sandali. Hindi niya mabasa ang ekspresyon nito. Hanggang sa marahan nitong alisin ang mga kamay ni Karen at tumayo.
Hindi ko kaya. Mahinang sabi ni Laika. Hindi ko kayang tanggapin na kaya mong papasukin sa buhay mong ibang lalaki. Pero hindi mo man lang mabigyan ng chance si Papa. Laika. Pero pumasok na si Laika sa kwarto nito at biglang isinara ang pinto. Hindi na ito sinundan ni Karen. Nanatili siyang nakaupo sa sofa, nakatitig sa espasyong iniwan ng anak. Nang gabing yon, habang tulog ang lahat, gising pa rin si Karen sa kama. Nakatingala siya sa kisame, hindi makapikit habang kinukurot ng konsensya ang dibdib niya. Para bang sugat na hindi nagsasara. Makasarili bang magmahal ulit? O mas malaking kasinungalingan ba ang magpanggap na hindi niya na kailangan ng pagmamahal bukod sa kanyang anak at pamilya? Pakiramdam niya, nahahati ang puso niya sa dalawang direksyon. Sa anak niyang handa niyang ibuwis ang buhay para rito at sa sarili niyang pagkatao na ayaw niyang tuluyang mawala sa pagiging ina lang. Ilang araw nang mas tahimik ang bahay, pero hindi ang klase ng tahimik na nakagagaan ng loob. Naupo si Karen sa maliit nilang mesa, panay ang sulyap sa orasan sa dingding. Hindi pa umuwi si Laika. Napabuntong hininga si Karen, kinuha ang cellphone at nagpadala ng mensahe. Laika na, saan ka na? Gabing-gabi na. Pero lumipas ang ilang minuto, walang sagot na dumating. Mas lalo siyang kinabahan, gaya ng nakagawian na nitong mga nakaraang linggo. Simula nang magtalo sila tungkol kay Daniel at sa tunay na ama ni Laika, halos hindi na siya kinakausap ng anak, maliban kung may kailangan ito. Hindi lang dahil sa curfew siya nag-aalala. Nakikita niya kung paano halos hindi na umalis si Laika sa harap ng cellphone at laptop nito. Mabilis pa ang galaw ng mga daliri kaysa sa mga salitang binibitiwan. Pati sa pagkain, madalas hindi na uubos. Tahimik lang, malamig ang mga sagot. O kaya, kaunting tugon lang ang ibibigay sa kanya. Saan ka galing? Mahinang tanong ni Karen nang makauwi si Laika. Hindi ka man lang nagpaalam. Hindi tumingin si Laika at basta nalang inalis ang sapatos na parang walang pakialam. Nagkita kami ng friends ko. Hindi ba may exam ka bukas? Bakit ang tagal mo? Ma, wag kang OA. Alam ko naman yun at madali lang. Hindi naman ako napariwara. Napakagat ng labi si Karen at pinipigilang uminit ang ulo. Hindi OA ang concern ko, Laika. Ina ako. Dapat alam ko kung saan ka pumupunta. Alam ko may tampo ka sa akin pero hindi pwedeng hindi ka nagpapaalam. Napairap lang si Laika at dumaan sa tabi niya papasok sa kwarto. Laika, tawag ni Karen. Makinig ka naman kahit minsan. Ano na ngayon, ma? Bigla siyang hinarap ni Laika at halatang iritado. Ano na naman? Ramdam ni Karen ang kirot sa dibdib at halos maubos na ang pasensya niya. Anak, hindi mo ba nakikita? Gabi na. Hindi ka nagpaparamdam. Hindi pwedeng ganyan. Kung ano-anong oras ka nalang umuuwi. Humalukip-kip si Laika. Ang hirap mong kausap, ma. Kung makapagsalita ka, parang ikaw noon sobrang perfect. Dumaan ka rin naman sa pagiging teenager. Hindi ko sinasabing perfect ako. Sagot ni Karen at mas mataas na rin ang boses ngayon. Pero hindi ibig sabihin noon papabayaan na lang kita. At kahit may katigasan ng ulo ko noon sa mga magulang ko, marunong pa rin akong rumespeto. Hindi ako mahigpit sa'yo, Laika. Pinapayagan at pinagbibigyan kita sa mga gusto mo, pero huwag mong abusuhin ang kalayaang ibinibigay ko sa'yo. Bata ka pa. Alam ko may hindi tayo pagkakaunawaan, pero hindi tama na maging ganito ang asal mo sa akin. Mama mo ko. Hindi na naman ako bata. Sigaw ni Laika. 16 na ako, ma. Hindi mo ako pagmamayari. Nanlabo ang paningin ni Karen. Pakiramdam niya, malapit niya niyang masampal ang kanyang anak. Pero mas mataas ang emosyon ni Laika. Masyadong padalos-dalos at baka kung ano pang maisipang gawin kapag sinaktan niya. Pero anak pa rin kita. At kung makikita kong sarili mong buhay ang sinisira mo, hindi ako tatahimik. Ginagawa ko lang kung anong tingin kong tama. Tama para kanino? Para sa'yo? Sa akin? Nanginginig na rin ang boses ni Laika. Alam mo bang minsan, feeling ko hindi mo na ako kilala? Habang lumalaki ako, pakiramdam ko mas lalong hindi mo ako naiintindihan. Bakit? Bakit, anak? Ako, sinubukan mo ba akong intindihin?
Sandali silang parehong natahimik. Mabigat ang hangin sa pagitan nila at punong-puno ng mga salitang hindi masabi. Hanggang sa iniwasan na ni Laika ang tingin niya at pinunasan ng mga mata. "Good night na lang, ma." Bago pa siya makasagot, dumiretso na si Laika sa kwarto at isinara ang pinto. Napaupo na lang si Karen sa upuan at tinakpan ng mga palad ang mukha. Hindi na niya alam kung saan talaga nagsimula ang lahat. Kung kailan nagsimulang kumalas ang dating simpleng samahan nila. Nung mas bata si Laika, isang yakap lang, isang mangkok ng sinigang na luto ni Karen o kwento bago matulog, sapat na. Ngayon, kahit anong sabihin ni Karen, pakiramdam niya, mali lagi para kay Laika. Kinabukasan, tahimik lang siyang naghanda ng almusal para sa kanila. Pero nang lumabas si Laika, naka-uniforme na, halos hindi man lang tiningnan ng pagkain. "Anak, kumain ka muna." Umiling ito habang inaayos ang bag. "Late na ako." "Mag-absent ka muna ngayon. Pag-usapan natin kagabi." "Ma, please." Putol ni Laika. Matatag pero halatang pagod na rin. "Ayoko ng drama mo. May sarili akong iniisip." May kirot sa kanyang dibdib. Gustong-gusto niya ng mga tuwiran sa kanyang anak, pero parang bawat sasabihin niya, iniisip ni Laika na atak ni Karen sa mga ginagawa nito. Nanatili siyang nakatayo na parang napako pagkatapos lumabas ni Laika ng bahay. Dahil sa sama ng loob, nakikipag-usap na lang siya sa kanyang ate Jane, ang tanging takbuhan niya kapag may problema. Naglagay si Jane ng bagong tray ng pastry sa counter. Saka pinunasan ang mga kamay sa apron bago naupo sa tapat ni Karen. "Hindi na ako makatiis. Pagsasabihan ko rin yung anak mo minsan," sabi ni Jane habang inaayos ang mga gamit sa counter. "Kanina lang nakita ko si Laika. Ang tigas ng ulo. Para bang wala kang halaga. Hindi ka man lang pinapansin." Napabuntong hininga si Karen. Hindi iniaangat ang tingin mula sa tasa ng kape. Siguro may pinagdadaanan lang. "Pinagdadaanan?" Tinaas ni Jane ang kilay. "Hindi lang basta pinagdadaanan yan, Karen. Minsan parang wala na siyang respeto. Alam kong pinalaki mo siya na parang tropa lang kayo, barkada, mag-best friend. Pero hindi niya dapat kalimutan na igalang ka. Kasi kahit anong mangyari, nanay ka pa rin niya. Yung paraan ng pagsagot niya parang lagi na lang ikaw ang mali. Hindi dapat ganon." Napalunok si Karen. Pilit na nilulunok ang sakit na nararamdaman. Alam niya ang point ng kanyang ate. Mahirap lang sigurong tanggapin dahil ibig sabihin parang naging mali ang pagpapalaki niya kay Laika. "Hindi mo ba naiisip na baka masyado mo na siyang pinalalampas?" Dagdag pa ni Jane. "Minsan kailangan mo ring manindigan bilang ina." "Alam ko, ate, pero mahirap din si Laika kasi may sarili na siyang isip." "Alam ko naman yon," sagot ni Jane at mas banayad na ang tono. "Pero ikaw ang nanay. Ikaw ang may huling salita. Wala siyang magagawa roon." Umiling si Karen ng marahan. "Hindi ganun kadali. Gusto ko rin siyang maintindihan. Ayokong pilitin siya sa mga bagay na ayaw niya." Biglang dumilim ang mukha ni Jane. "At ano? Sundin ang gusto niya na makipagbalikan ka sa tatay niya? Si Carlo? Naku naman, Karen. Kahit na on process pa lang ang annulment ni Daniel, abay kay Daniel na ako boto. Dahil sa totoo lang, sobrang laki ng pagkakaiba nilang dalawa. Kay Daniel, alagang-alaga ka. Bagay niya hindi ko nakita sa gonggong mong unang kinasama." Mapait na ngumiti si Karen. Ayaw niya kay Daniel. Mas gusto niya pang tatay niya. Alam niyang may mga nagawang hindi maganda si Carlo sa akin. Pero dahil mabuting ama sa kanya si Carlo, naiisip niya na magiging okay din sa akin ang tatay niya. Umiling si Jane at pinamiwangan siya. "Hindi ko maintindihan si Laika minsan. Hindi ba niya alam kung anong pinagdaanan mo nun?" "Alam naman niya," mahinang sagot ni Karen. Pero ibang tingin niya. Ang iniisip niya kung si Carlo at ako magkabalikan, magiging buo kami. Complete family ang gusto ng anak namin, kaya siguro gustong-gusto niya na magkabalikan kami ni Carlo. Naiinggit siguro sa iba na kumpleto ang pamilya. Napailing si Jane at halatang naiinis. "Hindi lahat ng buo masaya. Tayo nun buo pero masaya ba? Hindi, di ba? Ilang beses na kitang nakita nun na umiiyak, lalo na nung huling beses.
Pangit-pangit naman ni Carlo, nakuha pang mambabae. Palibhasa, may pera kasi. Ramdam ni Karen ang kirot sa dibdib. Masyado na ba talaga siyang matiisin? Baka tama ang kanyang ate. Baka kapag pinagpatuloy niya yung gawin, maubos lang siya sa mga nangyayari. Karen, may hangganan din ng pag-intindi. Minsan kailangan mong ituro kung anong tama. Kung mali, mali. Hindi pwedeng palampasin palagi. Paalala ni Jane. Iba ang kabataan ngayon kaya walang mali sa pagdidisiplina at konting paghihigpit. Akala nila sila palagi ang tama. Na kapag pinagsabihan mo, minamaliit mo sila. Hindi na nakasagot pa si Karen. Ramdam niya ang bigat ng sinabi ng kapatid. Hindi naman bago sa kanyang lahat ng yon. Tuwing gabi nga, kapag nakahiga siya at nakatulala sa kisame, yun din ang iniisip niya. Kung masyado ba siyang malambot, kung dapat ba mas matapang siya. Pero sa tuwing sasara si Laika ng pinto, sa tuwing tataas ang boses nito, parang lumiliit ang loob niya. Kasi ayaw niyang tuluyang mawala si Laika sa kanya. Nang sumapit ang Sabado, abala siya sa paglilinis ng bahay. Habang naglilinis, napangiti si Karen nang makita ang mga dating larawan ni Laika. Ang cute ng pamangkin ko tanda ko nutrition month pa to, natatawang sabi ng kanyang ate Jane. Tumawa rin si Karen. Oo ate, bungi pa siya nito. Kaya nang matapos maglinis, naisipang i-post ni Karen ang mga throwback pictures ni Laika. Kahit yung mga pangit, pinost niya na rin. Hindi lang kasi yun basta throwback. Mga alaala yun ni Laika noong bata pa. Noong panahong nagkakaintindihan sila at walang ibang bukang bibig kundi mama. Maya-maya'y nakauwi na ang dalaga. Anak, mahinang bati ni Karen. Kumusta ang school? Pero masama ang timpla ng mukha ni Laika. Ma, ano yun? Bakit mo pinost yung mga luma kong pictures? Ang pangit ko ron. Napakunot ang noon ni Karen. Bakit? Pinost ko kasi natuwa lang naman ako. Nakita kasi namin ng tita Jane ang mga pictures mo noong bata ka. Yung naka-pigtails ako. Biglang lumakas ang boses ni Laika. Yung parang ewan ako, ang pangit ko doon. Sana man lang pumili ka ng maganda, mama. Lalong naguluhan si Karen. Anak, throwback lang yon. Memories natin. Saka kahit stolen shots, maganda yun kasi parte yun ng childhood mo. Hindi ko alam kung anong ikinagagalit mo sa memories nating dalawa. Memories mo? Bulyong ni Laika habang nanginginig na ang boses. Hindi mo ba naisip kung anong sasabihin ng mga friends ko? Kanina pa nila ako tinutukso. Grabe sila, ma. Nag-send pa sa group chat. Ang cute naman ni Laika dati. Pero halata namang pinagtatawanan ako. Ginawa nilang meme. Lumapit si Karen kay Laika. Anak, hindi ko alam na ganyan ang magiging dating. Para sa akin, masaya lang maalala yung dati. Hindi ko naman intensyon na ipahiya ka o tuksuhin ka ng mga kaibigan mo. Para sa'yo. Ulit ni Laika na mas mapait na ang boses. Lagi na lang para sa'yo. Sige, baka yung ibang matanda, mga kasabayan mo, natuwa sa post mo. Pero ang mga kaibigan kong nakita yon, ginagawang katatawanan kaya kahihiyan yon para sa akin. Hindi maintindihan ni Karen kung bakit pa nila kailangang pag-awayan iyon. Talaga bang iba na ang mga kabataan ngayon? Talaga bang hindi na maintindihan at iba na ang takbo ng mga isipan ng mga ito? Noon, kapag may pinost na throwback pictures ang mama nila ni Jane, natutuwa pa sila. Tumatawa pero pinapahalagahan dahil ibig sabihin, mahal na mahal sila noong bata. Pero ngayon, hindi mo ba naiintindihan? Parte ng buhay mo yun, Laika. Childhood mo. Wala namang masama doon. Giit ni Karen sa kanyang anak na nagsasabing napahiya ito. Huminga ng malalim si Laika. Halos tumatawa pero halatang hindi masaya. Ma, hindi mo gets talaga. Ngayon, lahat ng pinopost mo makikita ng ibang tao. Hindi na to parang dati. May digital footprint. Yun ang kabataan ngayon. Pinagtatawanan ng ganyan. Ginagamit sa meme. Gusto ko maging sikat sa internet pero ayokong sa ganung paraan. Ma, sinasali mo ako sa mga beauty pageant, sa modeling sa school namin, tapos may ganun ako mga picture sa internet? Ramdam ni Karen ang panginig ng kamay niya. Hindi na niya alam kung galit ba ang nararamdaman niya o lungkot. Pero bakit ka mahihiya sa sarili mong nakaraan? Tanong ni Karen. Ikaw yan, anak kita Laika. Hindi ko naman sinasadya na ipahiya ka. Hindi mo naiintindihan, ma.
Hindi mo naiintindihan kung gaano kahirap sa panahon ngayon. Isang post lang, bukas viral na. Ginawa mong joke ang pagkabata ko. Ramdam ni Karen na parang binigyan siya nito ng suntok sa sikmura. Ilang taon niyang pinilit itaguyod si Laika. Pakainin, protektahan, mahalin. Pero ngayon, lahat ng ginagawa niya, mali. Anak, mahina niyang sabi habang nanginginig ang boses. Alam mo bang ang dami kong gustong sabihin sa'yo? Like what? Na akong mali? Mama, sinasabi ko lang ang nararamdaman ko. Ang akin ibang generation namin sa generation ninyo. Kung sa inyo na okay ang ganyan, sa amin hindi. Kasi ang daming naglipana dyan na lagi na lang nangaaway. Naghahanap ng away, palaging may issue sa internet at ayoko ng ganon. Napalunok si Karen. Anak, internet lang yan. Simpleng bagay lang ang ginawa ko. Hindi pa yan ang tunay na hirap ng mundo. Gusto ko lang ipaalala sa'yo kung gaano kahirap sa labas. Yang nararamdaman mo, hindi pa yan ang mukha ng mundo. Oo, valid ang nararamdaman mo. Pero kung patuloy mong isisisi sa akin yung mga hindi mo kinakayang emosyon, sa tingin mo, kakayanin mo kapag matanda ka na? Kapag working adult ka na? Anak, matuto ka sana. Habang tumatagal, sumusobra ng ugali mo. Magpasalamat ka na mahinahon pa kitang kinakausap tungkol dito. Huwag mong hintayin na pagtaasan din kita ng boses at baka masaktan pa. Ma, masyado kang praning. Tanging nasabi ni Laika. Anak, ikaw ang mas praning. Ikaw ang mas OA. Na para bang sinira ko ang buhay mo dahil lang sa pictures na alaala lang naman para sa akin. Nag-uumapaw na ang inipon niyang sakit. Pinoprotektahan lang kita. Hindi mo pa kasi nararanasan ang lupit ng mundo, kaya ang dali sa'yo magsalita. Ikaw din naman, Ma. Hindi ka rin perfect. Madami ka rin pagkakamali. Mas lalo pang sumikip ang dibdib ni Karen. Kaya nga danas ko na, hindi ba? Natuto ako sa mga pagkakamali ko noon, kaya natuto ako. Sinasabi ko na agad sa'yo para wala kang pagsisihan. At baka isang araw pasalamatan mo pa ako dahil sinasabi ko sa'yo ang lahat ng ito. Ramdam ni Karen ang pamumuo ng luha sa mga mata niya. Pero pinigilan niyang bumagsak. Siya na ang pumasok sa kwarto. Ayaw niya na munang makita si Laika at baka kung ano pang masabi niya. Sa mga lumipas na araw, kahit na may hindi sila pagkakaunawaan ni Laika tungkol kay Daniel, kinausap niya pa rin ito. Siguro dahil may tampo siya kay Laika. At siguro dahil din gusto niyang ipagkatiwala ang kanyang puso kay Daniel. Daniel, kailangan nating mag-usap. Sabi niya rito nang pumunta ito sa coffee shop. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Daniel pero napansin ni Karen ang pagkakaroon ng pag-asa sa mga mata nito. Siyempre naman, hinihintay ko lang yan mula sa'yo. Huminga ng malalim si Karen. Tungkol sa atin, kung ano ba talaga tayo. Alam kong nag-aalangan ka. Mas humigpit ang hawak ni Karen sa tasa. Hindi dahil hindi kita gusto, hindi ng dahilan. Naiintindihan ko. Sagot ni Daniel at kalmado pa rin. Huminga ng malalim si Karen sa katuluyang hinarap si Daniel. Mas mabigat ang pakiramdam niya kaysa sa inaasahan niya. Marami na akong pinagdaanan, Daniel. Alam mo naman yon, si Laika, si Carlo. Tumango si Daniel. Alam ko. At ayokong pumasok sa isang bagay dahil lang sa pakiramdam ng pag-iisa. Dagdag ni Karen at bahagyang garal-galang boses pero itinuloy pa rin. O dahil mas convenient kaysa sa pagiging mag-isa. Lumambot ang mga mata ni Daniel pero hindi muna nagsalita. Hinayaan lang muna siya nito na ilabas lahat ng nararamdaman niya. Pero pagkatapos ng lahat ng pag-iisip, napagtanto kong ayokong itaboy ka palagi. Sabi ni Karen, sabay kagatlabi. May nagbago sa mukha ni Daniel. Bahagyang umawang ang bibig nito na parang hindi agad mawari kung tama bang narinig nito. Gusto kong subukan, tuluyang sabi ni Karen. Kahit may duda pa ako, kahit hindi madali, kahit na hindi pa tapos ang annulment niyo ni Mara, gusto kong subukan. Unti-unting lumitaw ang ngiti sa mukha ni Daniel. Inabot agad nito ang kanyang kamay na para bang lumiwanag agad ang mundo nito na nanatili sa dilim. Karen, mahina nitong sambit. Talaga ba? Bibigyan mo ako ng pagkakataon? Bahagyang tumango si Karen.
Oo, pero kailangan ko ring maging tapat sa'yo. Si Laika hindi siya magiging kasing bukas tungkol dito gaya ko. Bahagyang nagbago ang ngiti ni Daniel at naging mas seryoso. Hindi na dismaya, kundi mas maingat lang. Naisip ko na hindi niya ako gusto masyado. Mahinang natawa si Karen at may bahid ng pag-aalinlangan. Umaasa pa rin kasi siya na baka si Carlo at ako ay magkabalikan. Hindi ko siya masisisi. Ama niya si Carlo at para sa kanya ibig sabihin nun, kompletong pamilya kapag kami pa rin hanggang sa huli. Hindi ko maipapangako na tatanggapin ka agad ni Laika. Karen, mahinahon itong sabi. Hindi ako nandito para pilitin ang sarili ko sa inyo ni Laika. Nandito lang ako kung papayagan mo. Pero kung hindi, hindi ako magpupumilit. Kaya kong maghintay kahit gaano katagal. Para kay Laika at para sa inyo. Para kay Laika at para sa'yo. Gusto kita pero ayokong pumagitna sa inyo ng anak mo. Kaya kikilos ako, depende sa magiging desisyon mo. Matagal silang walang imik. Tahimik lang si Karen at ramdam ang bigat ng mga salita niya sa dibdib. Sanay na siya sa mga taong humihingi agad ng sagot. Laging pinipilit siyang pumili. Pero si Daniel, hindi ganon. Hindi siya pinipilit mamili sa pagitan nito at ni Laika. Nag-aalok lang itong manatili sa tabi niya hanggang sa maging handa na siya. At sa unang pagkakataon, hindi yun naramdaman ni Karen na pressure. Pakiramdam niya, may paghinga siyang katumbas ng kalayaan na hahayaan siyang makalipad. Salamat, mahina niyang sabi. Marahang pinisil ni Daniel ang kanyang kamay. Hindi mo na kailangan magpasalamat. Gusto ko, simple lang ang sagot ni Karen. Hindi ako madaling mahalin, pag-amin ni Karen. Masyado akong maingat. Madalas overthinker pa kapag may mga nararamdaman akong mali. Marahang natawa si Daniel. Ayos lang yun. Hindi ka mag-overthink ng kahit ano dahil ipapaliwanag ko agad sa'yo. Ang tagal ko naghintay, Karen, at hindi ko hinahanap ang perpektong version mo. Gusto ko lang, ikaw, kahit mahirap, kahit kailangan kong maghintay kay Laika, kahit kailangan kong mag-adjust, mamahalin kita. At si Laika, kahit mahirap, at kahit hindi agad ako tanggapin ang anak mo sa buhay mo. Huminga ng malalim si Karen at marahang sumandal sa balikat ni Daniel. Pakiramdam niya, pinipili niya ulit ang sarili niya at pinipili ang pag-asa na matagal nang nawala sa kanya. Nagkaroon na nga sila ng relasyon ni Daniel. Ilang buwan lang ang itinagal pero mas lalo niya itong nakikilala. At pakiramdam ni Karen, hindi nila kailangan ng taon para maging sigurado sa isa't isa. Kaya nang inaya siyang magpakasal ni Daniel matapos ang annulment nito kay Mara, pumayag na agad si Karen. Wala naman itong ginawa na nagbibigay sa kanya ng pangamba. Palagi niyang nararamdaman na puro ang intensyon ni Daniel sa kanya. Isa pa, matatanda na sila. Sayang sa panahon kung patatagalin pa. Pero gabi, bago ang kasal ni Karen, kinausap siya ni Laika. Mama, tawag ni Laika mula sa hallway. Pwede ba tayong mag-usap? Dahan-dahang humarap si Karen. Alam niya na kung tungkol saan yon. Sa wedding preparations pa lang, hindi niya na nakitaan ng suporta ang kanyang anak. Laika, anak, halika, upo tayo. Mahinahong sabi ni Karen at itinuro ang sofa. Pero hindi umupo si Laika. Ayoko umupo. Mama, please, wag mo nang ituloy ito. Huwag ka nang magpakasal kay Tito Daniel. Matamang tinignan ni Karen ang dalaga. Anak, napag-usapan na natin to. Puno ng inis ang mga mata nito. Hindi pa huli ang lahat. Pwede mo pang i-cancel, ma. Nararamdaman ni Karen ang bilis ng tibok ng puso niya. Pero pinanatili niyang kalmado ang tono. Laika, bakit hindi na lang si Papa ulit? Sigaw bigla ni Laika habang nanginginig ang boses. Bakit hindi siya? Naghihintay pa rin siya sa'yo. Mahal ka pa rin niya. Sandaling pumikit si Karen at huminga ng malalim. Anak, tapos na kami ng papa mo. Wala na yon. Sobrang tagal na kaming hiwalay. Huwag mo nang ipilit pa sa akin. Hindi. Umiling si Laika ng mariin. Hindi mo man lang sinubukang ayusin. Saktong dumaan si Jane sa hallway. Ano ba tong kaguluhan na to, Laika? Bakit sinisigawan mo na naman ang mama mo?
Sinubukan ni Karen na senyasan si Jane na huwag nang makialam. Pero nakalingon na si Laika sa kapatid niya. Tita Jane, sabihin mo kay Mama. Mas tama ako. Mas mabuti kung si Papa na lang ulit ang piliin niya. Kumunot ang noo ni Jane. Laika, tama na. Wala ka ng respeto sa mama mo. Pero hindi pa rin tumigil si Laika. Namumuo ang luha sa mata nito habang nakatingin kay Karen. Hindi mo iniintindi kung anong mararamdaman ko. Gusto ko lang naman ang buong pamilya. Hindi mo iniisip kung ano makakabuti sa akin. Lumapit si Jane at mas malakas na ang boses. Tama na nga sabi, Laika. Pero patuloy pa rin ang anak niya. Pinipili mo si Tito Daniel na halos hindi mo pa nga kilala ng matagal. Si Papa, ilang taon na natin kasama. Anak niyo pa ako, pero hindi mo nagawang pakasalan? Dahil big time si Tito Daniel? May first wife na nga yan. Bago pa makalapit si Karen para pigilan ang mga sinasabi ni Laika, ginawa ni Jane ang isang bagay na hindi inaasahan. Nasampal nito ang sariling pamangkin. Napatigil si Laika, nanlaki ang mata at agad hinawakan ng pisngi. Nanlaki rin ang mata ni Karen. Ate! Pero hindi umatras si Jane. Matatag, mababa at galit ang boses nito. Tumigil ka na, Laika. Hindi mo alam ang lahat. Hindi masisisi ni Karen si Jane. Sumusobra na rin naman kasi ang anak niya. Alam niyang sigalot nila yung mag-ina, pero parang nanay niya na rin kasi si Jane. Kaya alam niyang nasasaktan ito sa ginagawa ni Laika sa kanya. Alam din ito kung paano magdisiplina kaysa sa kanya. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ng mama mo. Patuloy ni Jane habang nanginginig na rin ang boses. Si Carlo, oo, mabait siya sa'yo bilang ama. Pero bilang partner kay Karen, parang alila at nang bababae pa yung ipinagmamalaki mong ama. Ilang beses niyang niloko ang kapatid ko. Hinihiling mong intindihin ka namin. Pero intindihin mo rin ang nararamdaman at trauma ng mama mo dyan sa papa mo. Umawang ang bibig ni Laika habang tumutulo ang mga luha. Nakita mo ba kung paano siya umiyak nun? Tanong pa ni Jane. Nakita mo bang ilang gabi siyang hindi makatulog kakaisip kung paano kanya bubuhayin mag-isa? Bata ka pa nun, kaya wala ka pang naiintindihan. Ngayon nakita mong nagbabagong buhay ang tatay mo, pero sapat ba yon para bumalik ang mama mo? Magpapatawad si Karen pero hindi siya babalik at yun ang isaksak mo sa mga kokote nyo ng tatay mo. Yang ugali mo, manang-mana ka sa tatay mo. Hindi iniisip ang nararamdaman ng ibang tao. Hinawakan ni Karen ang braso nito. Ate, tama na. Hindi lahat ng buo, masaya. Patuloy ni Jane at matamang tiningnan si Laika. Minsan mas mabuting hiwalay kaysa paulit-ulit na masaktan. Napapikit si Karen. Ate, tama na. Huminga ng malalim si Jane. Sumusobra na itong anak mo. Kung hindi mo pinapatamaan, ako nang tatama para sa'yo para magising. Hindi nakakatikim kaya mas humahaba ang sungay. Humarap muli ang kanyang ate Jane sa anak niya. Hindi ka makasarili na gusto mo ng masayang pamilya. Pero magiging makasarili kung ipipilit mo na si mama mo ang magtitiis para lang sa kagustuhan mo. Deserve din ng mama mo ang maging masaya. Huwag puro sa'yo. Puwisit ka. Hindi lang sa'yo umiikot ang mundo. Lumapit si Karen at marahang hinawakan ang balikat ni Laika. Anak. Pero umiwas si Laika at umiiyak na umiling. Ayoko makita ka bukas. Parang tinusok ang puso ni Karen sa sandaling yon. Laika, kasal ko yon. Gusto ko na nandun ka. Pero umiling muli ang dalaga at puno ng matigas na pride ang mga mata. Pupunta ako kay Papa. Anak. Halos wala ng boses si Karen. Wala na siyang nagawa ng maglakad ito paalis. Napabuntong hininga si Karen. Hindi niya inaasahan yon sa araw pa talaga bago ang kasal. Ate, paano kung hindi siya bumalik sa akin? Nag-aalalang tanong ni Karen. Halatang inis pa rin si Jane. Babalik yon. Darating din ang araw na magigising din ang anak mo. Babalik yan kapag nakikitang may mga babae si Carlo. Yang si Carlo makakatiis na walang babae?
Ipapaputol ko ang daliri ko kapag hindi siya ng babae sa buwang to. Hindi kaya ng Carlo na yun na walang babae. Hayaan mong pumunta si Laika doon para makita ng mata niya na hindi magandang magkabalikan pa kayo ni Carlo. Kaya ng araw ng kasal, masaya man si Karen, may kaunting lungkot pa rin dahil wala ang kanyang anak. Talagang natiis siya ni Laika ng ganoon at kahit ayaw niyang ipahalatang nalulungkot siya, umaalpas pa rin. Pwede nating i-postpone ang honeymoon natin, Karen. Biglang sabi sa kanya ni Daniel. Umawang ang bibig ni Karen. Ha? Bakit ititigil? Inayos ni Daniel ang buhok niya. Hindi ko kayang hilahin ka pa sa bakasyon sa honeymoon kung iniisip mo palagi ang anak mo. Hindi ka mag-e-enjoy kung palagi ka mag-aalala. Kaya sa ngayon, dito muna tayo at makipagbati ka kay Laika. Alam kong gusto mong ayusin ang relasyon mo sa anak mo. At yun din ang gusto ko. Gusto kong mapanatag ka. Huminga siya ng malalim. Pasensya na. Pasensya na talaga. Sana makita ni Laika na pinili kita kasi alam kong mahal mo kami. Kung bibigyan ka lang sana niya ng pagkakataon. Hinaplos ni Daniel ang kanyang buhok. Darating din tayo dyan. Teenager ang anak mo. Siguro magulo pang isip niya. Pero alam kong darating ang araw na maiintindihan ka niya. Kasi alam naman nating lahat na ikaw ang nagpalaki sa kanya. Hindi rin siya makakatiis. Sana nga ay hindi siya kayang tiisin ng kanyang anak. Sana ay mas mangibabaw ang pagmamahal ni Laika kaysa sa mga sarili nitong kagustuhan. Lumipas ang ilang linggo, katulad ng sinabi ng kanyang ate Jane, bumalik nga si Laika sa kanila. Gayunpaman, nanatili itong tahimik. Hindi na pag-usapan ang mga isyu ng nakaraan, nanatiling nakabitin, kaya hinayaan niya na lang. Subalit habang tumatanda, habang nagkakaroon ng edad ang kanyang anak, mas napapalayo ang loob nito sa kanya. Iniisip ni Karen na baka epekto lang ng pressure sa adulting, pero alam niyang may issue pa sa likod ng lahat ng yon. Ma, wag mo nang tiklopin ng ganyan, sabi ni Laika mula sa hallway at may halong inis sa boses. Ako nang bahala sa gamit ko. Bahagyang natigilan si Karen. Gusto lang naman kitang tulungan. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala na tutungtong ka na sa college ngayon. Magdodorm pa. Nagkibit balikat si Laika at naupo sa kabilang dulo ng maleta. Hinilang zipper. Malayo kasi ang papasukan ko, Mama. Maya-maya hinatid na nila ni Daniel si Laika sa terminal ng bus. Tahimik lang ito habang nagbibiling siya. Kaya tumigil na lang siya sa pagsasalita. Hinawakan naman ni Daniel ang kanyang kamay na parang nararamdaman nito ang nararamdaman niya. Sigurado ka na? Mahina niyang tanong na nasa tapat na sila ng bus. Kaya mo nang mag-isa sa dorm? Sabi ng Tito Daniel mo, kung hindi ka komportabling mag-isa, pwede naman kaming bumili ng property malapit sa school mo para naman kasama mo kami. Bahagyang umiling si Laika. Kaya ko, Ma. Di na kailangan. Pilit nang umiti si Karen. Kung may kailangan ka, tawag ka lang sa akin, anak. Niyakap niya ng mahigpit ang anak niya. Parang sa yakap na yon, mababawi ang lahat ng beses na nag-away sila. Sa kasal na hindi pinuntahan ni Laika, sa mga buwan na halos hindi sila nag-usap. Pero ang yakap ni Laika ay mabilis lang, maluwag, parang wala lang at ipinaparating sa kanya na parang ayaw nito iyon. Dahan-dahang bumitaw si Karen, pilit nilulunok ang sakit na nadarama. Ingat ka palagi, ha? Tumangwalang ang kanyang anak. Okay. Nang sumakay si Laika sa bus, hila-hila ang maleta, hindi man lang ito lumingon sa kanya. Namalaya niya na lang na pinasa ni Daniel ang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Tara na, uwi na tayo at magpahinga. Malumanay na sabi ni Daniel. Habang nasa biyahe, mayat mayang hinahawakan ng kanyang asawang kamay niya. Para bang gusto siyang i-comfort dahil alam nito ang bigat na nararamdaman. Pwede mong sabihin sa akin ang mga nararamdaman mo. Kung sobrang bigat na, pwede mong i-share sa akin. Saad ni Daniel. Muling tumulo ang mga luha ni Karen. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin kay Laika. Hindi naman siya dating ganyan. Sobrang lambing niya pagdating sa akin. Pero habang lumalaki siya, hindi ko alam kung bakit ang daming pinagbago sa ugali niya.
Iniisip ko saan niya ba natutunan yon kasi bilang ina, iniintindi ko siya ng sobra. Minsan kahit mga simpleng bagay na pag-aawayan pa naming dalawa, parang kaunting kilos ko lang, kaunting pangingialam, masamaan na agad ako. Huminga ng malalim si Daniel. Mahirap intindihin ng mga kabataan ngayon. Kahit hindi natin intensyon ng magkumpara, nagagawa pa rin natin kasi hindi na na-meet ang expectations natin sa kanila. At ganun din sila sa atin. Pero naniniwala pa rin ako, Karen, na kulang lang kayo sa pag-uusap. Kaya palagi ko rin ipinapanalangin sa Diyos na sana maging bukas pareho ang inyong mga isipan. Kapag narinig na ninyo ang mga saloobin ng isa't isa. Pinagmasdan niya ang kanyang asawa. Ibang-iba talaga ito kay Carlo. Kaya hindi niya lubos maunawaan kung bakit ayaw bigyan ng pagkakataon ni Laika ang asawa niyang si Daniel. Nagtatrabaho pa rin siya sa umaga sa coffee shop. Sa hapon, umuwi na siya dahil umuwi na rin naman si Daniel galing sa opisina. Pero ang bahay, iba ng pakiramdam. Wala nang mga libro sa hapagkainan. Wala nang kalat ang art materials sa sahig. Wala nang boses na sumisigaw, "Ma, nasa ng baon ko?" Sa gabi, madalas tumayo si Karen sa tapat ng kwarto ni Laika. Ganun niya nalang iniibsa ng pangungulila sa kanyang nag-iisang anak. Minsan na lang kasing mag-text ang dalaga. Hindi pa para kumustahin siya, kundi para humingi ng pangangailangan nito. "Ma, pwedeng padala ng allowance?" Wala nang update tungkol sa klase. Wala man lang picture ng bagong kaibigan. Kahit magtanong si Karen, minsan, sin pa. Minsan, isang beses lang ang sagot. Hindi na lang siya nagpumilit. Natutunan na rin ni Karen kung kailan siya dapat huminto. Hinawakan ni Daniel ang kamay niya sa mesa. "Miss mo na si Laika?" Hindi na siya sumagot, pero sapat na ang tingin niya para maintindihan ni Daniel. Ilang araw pa ang lumipas at may kakaibang pakiramdam si Karen. Madalas siyang nahihilo, palagi rin siyang naduduwal. Akala niya stress lang, pero nag-aalala na si Daniel kaya nagpa-check up na siya. "Congratulations, Karen! Positive! Buntis ka, misis!" Parang tumigil ang mundo ni Karen. "Buntis?" Ulit niya at parang hindi makapaniwala. Nakangiti naman si Daniel at nalaki ang mata. "Talaga?" "Yes," kumpirma ng doktor. "Pero dahil sa edad mo, mas kailangang bantayan. 38 is considered higher risk. Pero maraming healthy pregnancy na nagiging okay sa edad na yan." Paglabas nila ng klinik, hindi mapigil ang ngiti ni Daniel. "Karen, magkakaroon tayo ng baby." Punong-puno ng halo-halong damdamin ang puso ni Karen. Nilapat niya ang kamay sa tiyan niya. "Ilang taon na akong si Laika lang ang iniisip ko." "Ngayon, panibagong simula." Banayad na sagot ni Daniel habang yakap siya mula sa gilid. Habang nasa kotse, tinawagan ni Karen si Laika. Nang sinagot ng kanyang anak ang tawag, mabilis siyang napangiti. "Anak, may magandang balita ako sa'yo. Buntis ako, anak. Magkakaroon ka na ng kapatid." Masayang sabi ni Karen. Hindi agad nakapagsalita si Laika. Narinig niya pa ang buntong hininga nito, kaya nawala ang ngiti ni Karen. "Magandang balita yan, ma." Mahinahon itong sagot. "Sige na, ma. Ibababa ko na to. Marami pa kasi akong gagawin." Sige." Mas lalo siyang nadismaya nang ibaba nito ang tawag. Habang tinititigan ng cellphone, naninikip ang kanyang dibdib. Kilala niya si Laika higit sa lahat. Alam niyang sa pagkakataong yon, hindi masaya ang anak niya na magkaroon ito ng kapatid. Habang tumatagal, hindi na tumatawag ang kanyang anak. Kung hindi pa siya mangangamusta, hindi nito maaalala. Buntis si Karen at ayaw niyang makaramdam ng stress, kaya hindi niya nalang pinilit. Hanggang sa may natanggap siyang mensahe mula sa ninang ni Laika. "Maring Karen, napadaan ako sa campus ni Laika minsan. Parang stress na stress siya. Narinig ko rin sa iba parang bagsak siya sa ilang subjects. Pati nagpa-part-time sa cafe malapit doon." Parang may humigpit sa dibdib ni Karen, kaya ibinaba niya ang baso ng gatas sa counter. "Daniel?" Mahina niyang tawag habang nanginginig ang boses. Pumasok si Daniel. "Bakit, mahal?" "Si Laika may problema pala sa school. Bagsak sa klase at hindi man lang nagsabi sa akin.
Nagtatrabaho pa sa gabi. Mukhang nagtatrabaho para mabayaran yung subject na gusto niyang i-retake. Lumapit si Daniel at marahang inilapag ang kamay sa balikat niya. Tumawag ka kaya? Kinagat ni Karen ang labi niya. Gusto ko pero sasagutin niya ba ako? Alam kong mataas ang pride ni Laika pero hindi ko alam na aabot sa ganito. Hindi pwedeng basta ko na lang siyang kausapin sa cellphone. Kailangan ko siyang makausap ng personal. Tumango naman ang asawa niya. Sige, pagmamaneho kita. Pupunta tayo ron. Sana kapag nandun ka, huwag ka magpaka-stress. Baka makasama sa'yo at sa baby. Marahang tumango si Karen. Kaya habang nasa biyahe, hindi niya sinabi na pupunta sila. Nang makarating sa dorm, wala roon si Karen. Nasa trabaho pa raw, kaya naghintay sila sa loob ng kwarto nito. Nang dumating si Laika, bakas ang gulat sa mukha nito nang makita siya. Mama? Tumayo siya habang sapo ang tiyan. Nandito ako para makausap ka. May nabalitaan ako tungkol sa'yo at sa nangyari sa'yo dito. Magsabi ka nga sa akin. May mga naibagsak ka bang subject? Hindi agad nakasagot si Laika at inilapag ang bag sa lamesa. Ako nang bahala ron. Kasalanan ko naman. Matalino ka. Okay ka naman. Bakit mo naibagsak ang mga subject mo? At bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Sana nagpaliwanag ka para maintindihan ko agad at masuportahan ko kung anong pangangailangan mo. Sabi pa ni Karen. Mapaklang tumawa ang kanyang anak. At ano, si Tito Daniel ang gagastos para may maisumbat ka sa akin? No thanks na lang. Kaya ko ng sarili ko. Kinuha ni Laika ang bag nito, pero pareho silang natigilan nang nahulog sa sahig ang isang pakete ng mga sigarilyo. Napahawak siya sa malaking tiyan at inunahan si Laika na kunin iyon. Kailan ka pa natutong manigarilyo? Mariing tanong niya sa anak. Kumunot ang noo ng dalaga at mabilis yung inagaw mula sa kanya. Wala kang pakialam. Walang pakialam? Hindi na niya napigilan ang pagtaas ng kanyang boses. Laika, nanay mo ko. Mangingialam ako dahil hindi ka naman ganyan dati. Kailan ka pa nagkaroon ng bisyong ganyan? Anong ginagawa mo? Kaya ba bumagsak ka sa mga subject mo? Mga ganyang mga inaatupag. Mga ganyan ang inaatupag. Oo! Sigaw ng kanyang anak. Ibang inatupag ko kaya bumagsak ako. Gabi-gabi ako nagbar, umiinom, natuto ako manigarilyo. Nagsisi naman ako. Kaya nga nagtatrabaho ako para hindi na ako humingi sa inyo ng asawa mo at ayusin ulit ang buhay ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kakayanin ko. Tumulo ang mga luha ni Karen. Hindi agad siya nakapagsalita dahil sa mga salitang narinig. Habang tinitingnan niya si Laika, parang hindi na ito ang dating bata na pinalaki at minahal niya. Talagang tuluyan na itong nagbago. Anak, bakit ka ba nagkakaganito? Umiiyak niyang tanong. Ano bang nagawa kong mali? Ano bang naging pagkukulang ko? Naluha na rin ang kanyang anak. Ayun na nga eh. Alam kong ako ang mali. Alam kong ako ang may pagkukulang. Alam kong tama si Tita Jane kaya pabayaan mo na ako. Kaya ko ng sarili ko. Ako ang naglubog sa sarili ko. Kaya ako din ang aahon sa sarili ko. Hindi kita kailangan, Mama. Matanda na ako. Nasasaktan ang puso ni Karen ng sobra. Hindi niya lubos inasahan na aabot sila sa puntong yon ng kanyang anak na si Laika. Gusto niyang isipin na pride lang ang nagpapagana sa utak ng dalaga at nakikita niyang determinado itong patunayan ng sarili na kakayanin nito. Dahil ayaw nitong dumating ang panahon na sasabihin niyang tama siya at mali lahat ng desisyon nito. Pinunasan ni Karen ang kanyang mga luha. Sige, yan ang gusto mo, hindi ba? Sige, mabuti pa nga'y hayaan na kita. Sige, hahayaan kitang harapin ang mundo ng mag-isa. Patunayan mo sa akin na tama ka, na lahat ng desisyon na ginagawa mo makakabuti para sa'yo. Simula ngayon, hindi na ako mangingialam sa desisyon mo. Total matanda ka na naman, hindi ba? Kaya mo na yan. Masama ang loob na umalis siya sa dorm ng anak. Sinalubong agad siya ng kanyang asawa at marahang niyakap. Doon siya tuluyang humikbi. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng ilang taong pag-aalaga niya sa kanyang anak, masama pa rin pala ang dating kay Laika. At sa pagkakataong yon, talagang inaamin niyang napapagod na siya. Pagkatapos ng matinding pag-uusap na yon, hindi na siya nagtangkang mangumusta sa kanyang anak. Buntis si Karen, kaya mas nag-focus na lang siya sa pag-aalaga sa kanyang sarili.
Kung palagi niyang aalalahanin ng anak na pinili siyang talikuran, hindi yun makakabuti para sa kalusugan niya at sa kalusugan ng kanyang baby. Pero minsan, hindi niya pa rin talaga maiwasang malungkot. Wala na nga si Laika sa araw ng kanyang kasal, wala pa rin ito sa araw ng panganganak niya. Diyos ko, Karen, tahan na! Saad ng kanyang ate Jane, kapapanganak mo lang. Pero mas lalo siyang naiyak. Paano hindi ako maiiyak? Talagang natiis ako ni Laika. Hindi talaga siya pumunta. Paano na lang kung namatay ako habang nanganganak? Baka kahit libing ko, hindi na siya magpakita. Pilit siyang pinakalma ni Daniel. Mahal, tahan na. Kahit hindi siya pumunta rito, pakiramdam ko, hindi rin siya makakatiis na hindi makibalita. Kaya huwag ka nang masyadong mag-alala. Hindi niya alam kung bakit sobrang emosyonal niya. Siguro dahil noong buntis siya, pinilit niya ang sarili na hindi magpaka-stress sa nangyari sa kanila ni Laika. Pero ngayong wala na si Kiko sa kanyang sinapupunan, doon pa lang siya nabigyan ng pagkakataon para magluksa sa relasyon nilang mag-ina. Sa mga lumipas na buwan, inabalan na lang ni Karen ang sarili na alagaan ang bunsong si Kiko. Nalulungkot ang kanyang puso pero mabuti na lang, palaging nandyan ang kanyang asawa at kapatid para alalayan at damayan siya. Pero kulang pa rin talaga kapag wala si Laika. Hinihintay niya lang naman ito na magsabi sa kanya. Kapag bumalik ang anak niya, hindi na siya magtatanong ng kahit na ano. Tatanggapin niya ulit ito ng buong buo. Dahil isa siyang ina na hindi kayang tiisin ng anak, na kung naliligaw man ito sa landas na gustong tahakin, iaalay niya pa rin ng kamay para gabayan si Laika. At ang matagal nang hinihiling ni Karen, mukhang ibibigay na sa kanya ng Diyos. Abala sila ni Daniel sa pagpapatulog kay Kiko nang biglang nag-vibrate ang cellphone sa tabi ng kama. Tumatawag si Laika? Gulat na sabi ni Karen sa kanyang asawa. 2:05 ng madaling araw, wala pa silang tulog mag-asawa. Pero nang makita ang tawag ng kanyang anak, tila nagpabuhay ng dugo ni Karen. Agad niyang sinagot, Laika! Tahimik sa kabilang linya maliban sa mahina at nanginginig na paghinga. At saka narinig niya ang boses ni Laika. Maliit, paos at basag-basag. Ma! Mas hinigpitan ni Karen ang hawak sa cellphone. Anak, bakit? Hindi ko na kaya, ma. Mahinang bulong ni Laika habang sunod-sunod ang paghikbi. Pagod na ako. Napapikit si Karen at pinapakalmang boses niya. Anong nangyari? Ayoko na sa trabaho ko. Ayoko na sa lahat. Hindi ko na kaya, ma. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kailangan kita, mama. Sorry. Sorry, ma. Parang pinipisil ang kanyang puso sa sobrang higpit. Tila batang umiiyak ang kanyang anak sa kabilang linya. Parang dumadaing ito sa bagay na hindi na nito kaya. Hindi niya napigilang mapaluha. Yun lang ang kanyang hinihintay. Hindi niya nababalikan ang mga pagkakamali nito basta bumalik lang ang dating Laika na minahal at pinalaki ni Karen. At sa sandaling yon, wala nang ibang mahalaga. Hindi na importante ang tampuhan, ang kasal na hindi nadaluhan o ang mga buwang hindi sila nag-usap. Ang iniisip lang ni Karen ay ang anak niyang nasasaktan. Anak, makinig ka sa akin. Mahinang sabi ni Karen. Umuwi ka na. Mas lalong naiyak si Laika. Sigurado ka, ma? Oo, anak, kahit kailan. Hindi mo kailangan magpaalam. Basta umuwi ka kung pagod ka na. Pero ma, muling nabasag ang boses ni Laika. Sorry. Ramdam ni Karen ang pagkirot sa puso niya. Wala kang kailangang ihingi ng sorry, anak. Mag-ingat ka. Text mo ko kung nakasakay ka na. Susunduin ka namin ni Daniel sa bus terminal. Opo. Mahinang sagot ni Laika. Salamat, ma. Pagkatapos ng tawag, pumunta si Karen sa dating kwarto ni Laika habang nakatitig sa maalikabok na kama. Hindi na siya nag-aksihan ng oras. Hinubad niya ang lumang sapi ng kama, kinuha ang malinis na kumot mula sa aparador. Medyo nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi lang dahil sa pagod kundi sa bigat ng emosyon sa dibdib. Paulit-ulit niyang inayos ang kumot at pinatong ng maayos ang unan.
Pagkatapos, bumaba siya sa kusina, binuksan ang ilaw at kinuha ang kaldero. Lumitaw si Daniel sa pintuan habang hawak si Kiko. "Mahal, magluluto ka?" Mahinahong tanong nito. Lumingon si Karen na may halong luha at ngiti sa mga mata. "Oo, magluluto ako ng pagkain para pagka-uwi ni Laika rito, may makain na siya. Baka nagugutom na yon." Tumango si Daniel habang hinihili ang anak nila na nasa baby carrier. "Ayos lang ba siya?" Bahagyang ngumiti si Karen. Pagod na raw siya. Sobra, kaya uuwi na. Wala nang sinabi si Daniel. Nagpatuloy na si Karen sa pagluluto. Nang matapos ang lahat, inayos niya ang mesa na parang may bisitang matagal na nilang hindi nakita. Plato, baso, pati ang lumang paboritong mangkok ni Laika. Punong-puno ang dibdib niya ng kaba, ng tuwa at ng pasasalamat. Pauwi na ang anak niya at hindi na siya makapaghintay. Maya-maya'y nag-text na rin si Laika, kaya naman sinundunan nila ni Daniel. Sa terminal, nakita nilang nakaupo sa isang tabi ang anak niya. Namamayat na ito at maputla. Wala na ang dating sigla sa mga mata nito. "Laika!" Tumunghay agad ang dalaga sa kanya. "Mama!" Mabilis na tumayo si Laika at mahigpit siyang niyakap. Akala ni Karen na ubos ng kanilang mga luha. Pero nang maramdaman nila ang isa't isa, parang yun pa lang ang pagkakataon na umiyak sila ng sobra. "Mama, sorry po talaga." "Sorry?" Hinaplos niya ang buhok nito. "Tahan na, uuwi na tayo. Pinagluto kita ng pagkain. Ang payat mo na. Nasaan ang mga laman mo? Aayusin natin ang buhay mo. Huwag mo na ulit akong tatalikuran." Walang sinabi si Karen sa mga nangyari noon. Sapat na ang isang sorry para sa kanya. Hindi na nais pang balikan ang mga sugat ng nakaraan. Ang gusto lang ni Karen na mangyari ay makasama muli si Laika at muling maging masiglang ugnayan nila bilang mag-ina. Sa bahay, pinakain niya si Laika. Walang awat ang pagtulo ng mga luha nito habang ngumunguya. Napatingin ito kay Daniel na hawak si Kiko. "Siya nga pala, Laika, ito si Kiko, kapatid mo. Iyakin sobra kaya ang hirap patulugin," nakangiti niyang sabi. Bahagyang napangiti si Laika at humawak sa maliit na kamay ng kapatid. Nagkatinginan sila ni Daniel. Sa pagkakataong yon, alam niyang unti-unti nang binubuksan ni Laika ang puso nito para sa bagong pamilya. Sa mga lumipas na buwan, tinulungan ni Karen ang kanyang anak na mag-aral ulit. Nakikita niya ang pagbabago nito. Naiilang pa pero alam niyang paunti-unti nagiging okay na ito sa pamilya nila. Umusad pa ang maraming taon at tuluyang umayos ang kanilang pagsasama. "Mama, kasama na ako sa gagraduate this year." Balita sa kanya ni Laika. Napangiti naman si Karen. "Talaga? Mabuti naman. Salamat sa Diyos at makakagraduate ka na." Bahagyang napangiti si Laika. "Salamat po." Sa graduation, nandoon sila. Ipinagdiwang nila dahil masaya talaga sila sa na-achieve ng kanyang panganay na anak. Nadadagdagan ang edad ng kanyang dalaga, tumatanda at nagkakaroon ng sariling desisyon sa buhay. Pero sa pagkakataong yon, nakikita niya na hindi na siya nito tinatanggal sa mga desisyon nito. Kahit na may huling desisyon, humihingi pa rin ng payo mula sa kanya. "Ano ma, bibilhin ko ba to? Nanghihinayang po ako." Saad ni Laika habang nasa shopping mall sila. Tumawa naman si Karen. "Bilhin mo na. Wala ka namang pinagkakagastosan. Ipon ka lang ng ipon sa sinasahod mo. I-spoil mo ang sarili mo habang dalaga ka pa." Napangiti naman agad ang kanyang anak. Mama, ini-spoil din naman po ako ng boyfriend ko." Malakas siyang tumawa. "Kung ako sa'yo, magpakasal na kayo. Ano pa ba kasi hinihintay ninyo? Magpakasal ka na. Nasa tamang edad ka na." Napanguso naman ito. "Gusto pa kitang makasama, Mama. Bakit parang tinataboy mo na ako? Ayaw mo na ba sa akin?" Muli siyang humalakhak. "Hindi kita kailanman aayawan, Laika. Ikaw talaga." "Ate Laika, kailan mo ako ililibre? Sabi mo, ibibili mo ako ng malaking kartoy na masasakyan ko." Hirit ni Kiko sa kapatid nito. Napairap naman si Laika at hinila agad ang kapatid. "O sige, halika na. Ikaw masyado ka nang spoiled sa akin. Ate mo ako, hindi mo ako mama." Pareho na lang silang natawa ni Daniel.
Ramdam nilang mahal ni Laika si Kiko, kaya kahit mawala man sila ng maaga sa mundo, alam niyang magmamahalan ang magkapatid. Hindi perpekto ang kanilang pamilya. Maraming problema. Hindi perpekto ang kanilang pamilya. Maraming problema, maraming mga bagay na pinagdaanan. Pero para kay Karen, nagiging perpekto yon dahil sa pagmamahalang mayroon sila. Ang kwentong ito ng mag-inang Karen at Laika ay nagpapakita sa atin na ang pamilya ay hindi tungkol sa pagiging perpekto o buo, kundi sa pagmamahal, pagbabalik at pagpapatawad kahit na minsang nagkamali. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.